Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah suwar min hayatis sahaba. Maganda pa kumbaga habang tumatagal mas nagiging madrama. Umaatikabo yung buhay ni Abdullah bin Hudafa as-Sahmi. Hindi nga siya kilala. Kahit tayo, hindi man natin siya masyadong kilala. O sabihin natin marami sa mga Muslim hindi siya kilala. Pero mashallah, napakaganda pala ng kanyang talambuhay. Sila nga inabot na nga yung papel doon kay Kisra, yung sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinunit niya ito, tapos tumakas na siya pabalik ng Madina. Kaya nagsumbong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazzakallahu mulkahu. Punitin nawa ni Allah yung kanyang kaharian. Katulad ng kung paano niyang pinunit yung sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ito, yung hinanap nila si hinanap ni Kisra, si Abdullah bin Hudafa, biglang nawala. Ang bilis na kumaripas na siya ng takbo. Palayo ng Persya. At pagtapos ito, amma Kisra, faqad kataba ila badan naibihi alal Yaman. Sa sumulat daw si Kisra, si Pervez pa rin ito. Siya pa yung hari noon. Sinulatan niya yung kanyang yung gobernador o representative doon sa Yemen. Kasi Yemen malapit na siya sa Iran kung tutusin. Tatawid na lang sila ng Persian Gulf. Tapos andun na yun sa nandun na yung Qatar, nandun na yung UAE, Bahrain, tapos konti na lang pababa yung Yemen. Basta yung south ng Saudi Arabia, Yemen yun, yung buo na yun. Ang utos niya, an ib'ath ila hadar rajuli alladhi dahara bil Hijaz rajulaini jaldain min indik. Sasabi niya, magpadala ka nga ng dalawang tao mo, yung pinakamagaling mong tao, papuntahin doon sa lalaki na lumitaw sa Hijaz. Tinutukoy niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papuntahan mo doon sa dalawa sa pinakamagagaling mong tauhan. Wamurhuma ay ya'tiyani. At tutusan mo silang dalawa na pumunta sa akin. Siyempre kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinapa-aresto niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dalawa lang yung pinapadala niyang tao. Kasi para kumbaga low profile. Low profile lang yung mangyayari. Faba'atha badan rajulaini min khiyarati rijalihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaya pinadala na nga ni Badan yung dalawang pinakamatapang niya, pinakamagaling niyang tauhan patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hamluhuma risalatun lahu. At dala-dala nilang dalawa yung sulat din para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhu fiha bi an yansirifa ma'ahuma ila liqa'i Kisra duna ibta. At ang nilalaman ng sulat na ito, ang sumama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa dalawang lalaki, agad-agad. Agad-agad pupunta sila ng Persya. Technically, pinapa-aresto nga siya. Pinapa-aresto. Ngayon itong si Badan, isingit lang natin. Wala na masyadong detalye kasi nabanggit dito. Actually si Badan, radiyallahu anhu, nag-Muslim to. Itong gobernador na ito nag-Muslim. Itong gobernador na ito ng Yemen. Hindi ko lang sinasabi kanina radiyallahu anhu kasi tataka kayo ba? Ba't radiyallahu anhu kuppar? Nag-Muslim siya kalaunan.
kalaunan. Yung nga mahimala, di ba? Yung pinapa-aresto na siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga pinabatid niya doon sa aaresto sa kanya na may mangyayari. At nangyari nga. At nagbigay pa siya ng magandang balita kay Badan. Sabi niya, kung magmumuslim ka, mananatili ka sa pwesto mo. Hindi ka mawawala. Ibig sabihin, mananatili kang namumuno. Kahit wala na si Kisra doon sa Persia, mananatili ka nasa mataas na kalagayan dyan sa Yemen. Hindi ka magiging alipin, hindi ka papatayin ni naman. Ayun nga, nalaman niya na nagkatotoo yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa dalawang sundalo niya na mamamatay si Kisra. Ayun, nagmuslim siya. Actually, nung kumbaga, naging matatag talaga siya na Muslim. Nung panahon nung Hurubur Ridda, at nung naglitawan yung mga huwad na mga bulaang propeta, merong isang lumitaw sa Yemen, si Al-Aswad Al-Ansi. Nagpakilalang propeta yun. Siya, si Badan, yung lumaban sa kanya. Kasama yung mga tauhan niya. Baka yung dalawang sundalo niya, nagmuslim din yun eh. Baka nagmuslim din yun. Yung dalawang tao niya. So nanatili silang alhamdulillah kahit nung Hurubur Ridda, nanatili silang matatag. Isipin niyo yan inshallah. Napunta sila doon sa Yemen para kumbaga mang-api. Pero kalaunan nung nagmuslim sila, naging dahilan pa sila ng pagtatag ng Islam sa lugar na yun. Walang tunay na nakakabatid kung sino-sino ang mga sundalo ni Allah liban na lang sa kanya. Biro niyo, pinapwesto lang doon si Badan. Para kumbaga pinapwesto siya din ni Allah bago siya nagmuslim. Tapos nung nagmuslim na siya, gagamitin pala siya ni Allah laban doon sa nagpapakilalang propeta doon sa Yemen. Gagamitin pala siya ni Allah laban doon sa Yemen. So si Badan, namatay din siya. Syempre, namatay naman siya na Muslim. Kasi yung mga sahaba, may tuturing na sahaba, yun lang namatay na Muslim. Yung nagburtad, hindi yun hindi yun sahaba. Hindi may tuturing na sahaba. Nauna pang namatay pala si Badan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halos sabay sila. So nanatili sila sa pwesto. Kumbaga, nanatili sila. Kumbaga, bumagsak yung Persian Empire. Yung Kisra namatay. Kasi after nung Kisra na yun, sandali, naging mahina na rin yung Persian Empire. Kaya malaking naitulong nung nakasagupan na ni Omar bin Khattab yung Persian Empire. Sila, hati-hati. Hati-hati. Actually, itong pumatay kay Kisra na ito, yung anak niya, di ba, pinatay siya. Yung anak niya na ito, ilang buwan lang na naghari. Pinalitan na naman siya. Tapos may pagkakataon pa nga na di ba? Ito na yata yung yung naghari sa Persia, babae. Kumbaga humalili siya eh. Papatayan kasi magkakamag-anak yung humalili, yung babae. Kung naalala niyo doon sa Omar series, di ba? May babae na hari ng Persia. Tapos pinapahanap niya yung natitirang kamag-anak nung mga hari ng Persia. 'Di ba do sa Omar series yung sa may eksena sa palengke? Yung si Mr. Suabe, yung may bigote. Nang bababae siya sa palengke, 'di ba? Bandang huli siya pala yung tagapagmana nung emperador ng Persia. So ito na yun, yung pagkamatay ng anak, babae yung pamalit sa kanya. Babae. Yung pumalit na yun mahina rin. Kaya naging alhamdulillah, malaking naitulong nun. So kumbaga, si Allah yung nagta-timing ng mga bagay-bagay. Si Allah. Kahit anong plano natin, anong sikap natin, kapag hindi pa tinakda ni Allah, hindi talaga mangyayari. Kasi siya lang mamimili kung saan, kailan, paano mangyayari yung mga bagay-bagay. Hindi tayo. Magagawa lang natin magsikap na gumawa ng mabuti. Tapos kabilang nga doon sa mga sundalo nila, yung mga Persian, di ba nanatili Persian sa Yemen. So si Badan, yung anak niya nilabanan si Al-Aswad Al-Ansi,
Meron pang isang kilalang sahaba na Persian, si Fairuz ad-Dailami. So yun, mas kilala siya actually kaysa kay Badan. So si Fairuz ad-Dailami, siya talaga yung siya yung nanguna doon sa talaga, doon sa pagkakapatay na kay Al-Aswad al-Ansi. Inassassinate nila si Al-Aswad al-Ansi. Namatay lang si Al-Aswad al-Ansi mga ilang araw bago namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Badan, nauna nga siyang namatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung anak ni Badan, tas ito si Fairuz ad-Dailami, malaking naging papel para matalo yung huwad na propeta, bulaang propeta doon. So balik tayo dun sa dalawang lalaki na pumunta doon sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Watalaba ila rajulaini an yaqifa ala khabari nabi alaihi salatu wassalam. So kabilang doon sa mga utos sa kanila ay ang pag-aralan pa ang tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, magano na rin sila, kumuha ng intelligence, reconnaissance, pag-aralan nila yung kalagayan niya. Wa an yastaqdiya amrahu, imbestigahan nila. Wa an ya'tiyahu bima yakifani alihi min ma'lumat. At dalhin sa kanya, ibalita sa kanya agad-agad ang kanilang mga matutuklasan. Kumbaga habang papunta sila doon o tatambay sila doon, magpapadala agad sila ng balita pabalik doon kay Kisra. So posibleng dalawa nga lang ito pero may pa silang kasama. Kasi yun yung magbabalik na naman ng balita kasi wala namang cellphone nun wala namang radyo. So meron din silang kasamang iba. Karaja rajulan Yoda Nasir hatta balaga at Taif. So napunta raw sila muna, napadaan muna sila ng Taif. Sa Taif muna sila napadaan. Fawajada rijalan tujaran min Quraysh. At doon sa Taif, may natagpuan daw sila doon na mga negosyante mula sa Quraysh. So yun nabanggit natin nung nakaraan, di ba? Yung Quraysh, ang marami sa kanila, mayroong mga property sa Taif. Doon sila nagtatanim naman ng dates. Kasi maganda yung klima doon Doon sila nagtatanim ng dates. At maaaring meron pa silang ibang sinasaka doon. Ibaw nga niyan, di ba? Si Utbah bin Rabi'ah, yung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Taif, nung nagpunta siya ng Taif, nagdawa siya doon. Nandun si Utbah bin Rabi'ah, yung tatay ni Hind, na asawa ni Abu Sufyan. Yung napatay sa Badar. Lalala nyo? Yung napatay sa Badar, 3 sila magkakamag-anak. Yung unang 3, yung nakipagduelo kina Ali. Si Utbah bin Rabi'ah, yung kapatid niya si Shayba, tapos yung anak niya si Al-Walid. Kaya galit na galit si Hind kay Hamza, lalong-lalo na. So galit na galit siya sa mga Muslim. Pero nag-Muslim naman si Hind radiyallahu anha kalaunan doon sa Fathu Makkah. So nagpunta silang dalawa ng Taif, napadaan sila doon. Fasa'alahum an Muhammadin alaihi salatu wassalam. So doon pa lang sa Taif, nagtanong-tanong na sila kasi Quraysh naman yung ibang tao doon. Tsaka malapit naman yung Taif sa Quraysh. Kumbaga, yung mga tao doon, yung Banu Thaqif, sina Urwa bin Mas'ud, malapit sila sa Quraysh. Kaya nga huli nang nag-Muslim din yung Taif Huli na. Pagkatapos na ng Fathu Makkah. Nagtanong sila tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ng mga tao na naabutan nila doon, huwa fi Yatribin. Nandun na siya ngayon sa Yatrib, yung tawag nila sa Madina. Sabi ng mga taga-Taif, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinahanap nyo, nandun na sa Yatrib. Thumma mada at tujar ila Makkata farihina mustabshirin. At nung nalaman nung mga negosyante nito, hindi na binanggit kung sino Kasi sa panahon na ito, patay naman na si Utbah, patay na si Abu Jahal. Siguro ito na yung mga bagong henerasyon, sila Safwan, yung anak ni Umayyah at yung iba pa. Nagmadali silang bumalik ng Makkah. Nung nabalitaan nila na hinahanap ng mga Persian si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di ba iniisip nila ngayon, di ba? Yari ka ngayon. Yari ka ngayon, Muhammad. Di ba lagi sila natatalo? Lagi sila natatalo. Kasi pagkatapos na ito ng Hudaybiyah ibig sabihin nangyari na yung Badar, nangyari na yung Uhud, nangyari na yung Ghazwatul Khandaq, hindi rin sila na talo nga rin sila doon kasi matras sila Marami na nangyari. So ngayon parang nabuhayan sila ng loob. So tuwang-tuwa sila at kumbaga pagdating nila doon, waja'alu yuhattifun Quraishan. Pagdating nila doon nagsisigaw sila. Inaanunsyo nila inaanunsyo nila sa Quraysh. Pagdating nila doon, karru ayna, sasabi nung mga nanggaling ng Taif na nakaharap ng mga Persian. Tanggapin ninyo ang magandang balita o malugod kayo. Good news, sabi nila. Good news. Fa inna Kisra, dahil tunay na si Kisra ang emperador ng Persian Empire, tasadda li Muhammadin wa kafahum syarrahu. So sabi ng mga negosyante. So kumbaga tasadda li Muhammadin, kumbaga naninindigan na ang Kisra laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga lalabanan na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sapat na sila. Yung Persian Empire para sa inyo laban sa kasamaan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga natutuwa sila na bahala na yung Persian Empire sa kanya. Kasi hindi nila matalo O ngayon, Persian Empire ngayon yung kalabanin mo. Yan, tuwang-tuwa sila, di ba? Parang tayo, di ba? Halimbawa, may kalaban tayo malaki. Hindi natin kaya. May nakalaban yung mas malaki sa kanya. Di tuwang-tuwa tayo Sige, gulpihin mo yan. Gago yan. So, ganun yung ganun iniisip nila. So, tuwang-tuwa sila. Pero yung dalawang tao, pumunta na nga sila ng Madina. So galing sila Taif, hindi sila punta ng Makkah, punta na sila ng Madina. Amma rajulani fayahumma wa wajhayhuma syatr al-Madina. So tumungo na sila ng Madina hatta idha balagaha lakiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakihuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinarap sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dumating sila doon. Wadafa'a ilayhi risalata Badan, at binigyan nila agad ang sulat ni Badan sa kanya. At sinabi nila sa kanya, inna malikal muluk, tunay na ang hari ng mga hari. Ito natalakay natin sa akida nung nakaraan. Tunay ng hari ng mga hari si Kisra. Kataba ila Malikina Badan. Ang emperador ng Persya, si Kisra, ay sumulat sa aming hari. Tawag nga nila kaya hari. Kumbaga siguro nung panahon nila, yung mga gobernador, hari na yung tawag nila. Para yung emperador, hari nga ng mga hari. Kumbaga may hari, tapos meron pa mas malaking hari. So sabi, anyab'atha ilayka man ya'tihi bika. So iniutos daw ni Badan na magpapunta ng mga tao na magdadala sa iyo doon. Wakad ataynaka litantalika ma'ana ilayhi. Pumunta kami sa iyo ngayon para isama ka namin sa kanya, doon kay Kisra. Fa in ajabtana kalam na Kisra, at kapag tutugon ka sa amin ay kakausapin namin si Kisra bima yanfa'uka wa yakufu adahu anka. Kapag sumama ka sa amin, kumbaga mamamagitan kami, makikiusap kami kay Kisra, nataratuhin ka ng maayos at bigyan ka ng pakinabang at huwag kang pinsalain. Kumbaga tinatakot na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinaharas na nila. Wa in abayta, pero kung susuway ka naman, fahuwa man kad alimta satwatahu. Kung tatanggi ka naman, alam mo kung anong kapangyarihan ni Kisra. Yung yabang, di ba? Alimta satwatahu wa batsyahu wa kudratahu ala ihlaki ka wa ihlaki kaumik. Kung tatanggi ka,
Alam mo na ang kanyang kapangyarihan at kakayanan na wasakin ka at wasakin ang iyong nasyon. Yung yabang, yabang talaga, di ba? Pero nga, hindi na sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Parang imagine ko nga ngayon, parang ano lang siya eh. Yung relax lang siya, kumbaga. May nagtatapang-tapangan sa harap niya, tapos napapangiti na lang siya. Fatabas samar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napangiti na lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahuma, at sinabi niya sa kanilang dalawa, irji'a rihalakuma al-yawma wa'tiha gadan. So, bumalik muna kayo sa pinanggalingan nyo, kumbaga doon sa kanilang tinutuluyan, at bumalik kayo bukas. Bukas ko na kayo sasagutin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So parang dito kasi, katulad sa maraming pagkakataon, kapag may tinatanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naghihintay muna siya ng wahi, ng kapahayagan. Naghihintay muna siya. So sabi niya, sige, bumalik muna kayo, tapos bukas mag-usap tayo uli. Falamma gadaw alan nabi sallallahu alaihi wasallam fil yawm tali qala lahu, at kinabukasan, ang lumipas na ngayong araw, sa pangalawang araw, sabi nung dalawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hala datta nafsaka lil madi ma'ana ila likai Kisra, nakahanda ka na ba para sumama sa amin patungo kay Kisra? Kasi yun talaga inaasahan nila eh. Walang pagpipilian. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ba na lang na sumama sa kanilang dalawa. Pero nga, faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pero sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan talqiya Kisra. Hindi na ninyo makakaharap pa si Kisra. Hindi niya sinabing ayoko sumama. Sinabi niya na hindi na ninyo makakaharap pa si Kisra. Lan talqiya Kisra ba'dal yawmi. Hindi na ninyo makakaharap si Kisra pagkatapos ng araw na ito. Falakad katalahu Allah, pinatay na siya ni Allah. Haytu sallata alayhi ibnahu Shiraway fi laylatin kada. Pinatay na siya ni Allah, pinangibabaw sa kanya ni Allah ang kanyang anak na si Shiraway. Ito yung pangalan niya sa Arabic, pero sa English, yung pangalan pala niya si Kabad. Pero sa Arabic, ito yung pangalan niya. Kasi yung pangalan niyang Shiraway, ito, parang isa pa niyang pangalan. At doon siya mas kilala ng mga Arabo. So, pinatay siya ng kanyang anak sa ganitong gabi. Min syahri kada, sa ganitong buwan. So, ibig sabihin, mga ilang panahon na rin pala lumipas nang napatay itong si Kisra. Pero dahil mabagal yung balita nun Mabagal yung balita. So, maaring nangyari dito, di ba, nabalitaan nung dalawa. Tapos maaring susulat sila kay Badan, o pagbalik nila kay Badan, sakto pagbalik nila kay Badan, dumating na rin kay Badan yung balita na napatay na nga si Kisra. Kumbaga mas malaking impact nung Kasi pwedeng sasabihin, kung halimbawa nauna nang nalaban ni Badan na napatay si Kisra, sasabihin niya, hindi, nabalitaan lang din niya yun Nabalitaan lang din yun. Dapat tayo yung unang nabalitaan lang niya yun kasi pareho, sabay lang natin nabalitaan Pero nung kung ganitong nangyari, naunang nagbalita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napatay na si Kisra bago pa man sila makabalita, di mas maniniwala sila. So itong si Kabad nga, wala kumbaga ilang buwan lang siya na naghari. Parang yung mga wala pang isang taon talaga. Ang kinamatay naman niya yung yung sakit pala yung kinamatay niya. Tapos yung pumalit nga sa kanya, bata. At siguro itong bata na ito na yung pinalitan ng babae nga doon sa Omar series. Tapos wala nang papalit kaya hinanap pa nila doon si hindi ko lang pangalan nun Fahaddaka fi wajhi nabi sallallahu alaihi wasallam wa badati ad-dahsyatu
ala wajhihima. So napatingin na lang sila sa mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mababanaag sa kanilang mga mukha yung pagkamangha. At adri matakul, alam mo bang sinasabi mo? Sabi nilang dalawa. Anak tubo bidalik, libadan, isusulat ba namin ito kay Badan? Sasabihin ba namin ito kay Badan na namatay na si Kisra? Naam, makula lahu, oo, sumulat kayo, balita na ninyo sa kanya. At sabihin ninyo sa kanya, inna dini sayablugu ma wasala ilayhi mulku Kisra. At sabihin ninyo kay Badan, oo, sabihin ninyo sa kanya na napatay na si Kisra, at sabihin ninyo sa kanya ang aking relihiyon ay aabot sa kaharian ni Kisra. At yun nga, nagkatotoo nga. Panahon ni Omar, di ba, nasakop ng mga Muslim yung Persian Empire, bumagsak sila. At hanggang sa panahon ngayon, ang mga teritoryo ng Persian Empire, mga Muslim. Iran, kahit Shia sila, may Ahlus Sunnah naman doon, Afghanistan, ilang parte ng Pakistan, ilang parte ng Iraq. Actually, yung naman yung nung unang panahon hanggang Turkey, hanggang Greece, nasakop yun ng Persian Empire. Nasakop yun ng Persian Empire. At yun din, pinapasabi niya doon sa sulat, wa innaka in aslamta, a'taytuka ma tahta yadik. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin nyo napatay na si Kisra, at sabihin nyo ang aking relihiyon ay aabot hanggang sa kaharian ni Kisra. At kung ikaw ay magmumuslim, Badan, kung ikaw ay magmumuslim, ibibigay ko sa iyo ang anumang nasa ilalim ng iyong mga kamay. Kung anuman ang nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, mananatili sa iyo. Wa malkatuka ala qawmi. Mananatili sa iyo yung anumang nasasakupan mo, at mananatili sa iyong paghahari o pamumuno sa iyong bayan o sa iyong nasyon doon sa Yemen. At yun nga ang nangyari. Nanatili siya sa kanyang kapangyarihan hanggang sa namatay na siya. At yung mga anak niya ay sumunod sa kanya, kasama si Fairuz ad-Dailami. Si Al-Aswad al-Ansi, nagpakilala rin na propeta. Alhamdulillah na napatay nila. Napatay nila. So tutuloy pa natin to inshallah kasi marami pang nangyari sa talambuhay kasi isinisingit na rin natin yung yung mga iba pang sahaba tsaka iba pang mga tao na may kinalaman, direktang kinalaman sa kanyang kasaysayan. Alhamdulillah. Tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.